Sa isang magandang umaga, may kulot na nademanda. Do, re, mi, pa, so, okay na. So, la, teg, mo. Yes, I want you. You're a great singer. Mr. Tumagay, maaari ka bang manahimik at hindi pwede mag-phone dito? Okay. Sorry, Uncle. Your Honor. Okay. Your Honor, Uncle. Mr. Raul, nandito ka para idemanda itong si Mr. Douglas Tumagay dahil sa trespassing at panggugulo. Pakikwento ang nangyari. Your Honor, sobrang na kasi ang pang-iinis na ginagawa ng taong to eh. Halos araw-araw, gabi-gabi, pumupunta ng bahay para guluhin kami ng anak ko. Before we proceed, anong pangalan ng anak mo, Mr. Raul? Aubrey po, Your Honor. Okay. Ano sa tingin mo ang rason ba't niya kayo ginugulo sa bahay niyo, Mr. Raul? Your Honor, di ko alam eh. Baka nagtatangka siya pag nakawan kami o may gawing hindi kaaya-aya sa amin. Sobrang sama ng taong yan eh. Injection, Your Honor. Hindi ako masamang tao. Mr. Douglas, mamaya ka na sumagot. Patapusin muna natin si Mr. Raul. Okay, proceed. Tama na yan. Umuwi na tayo. Lubayan nyo na si Douglas. Hindi pwede anak. Di ka dapat mapunta sa lalaking to. So, ayun Your Honor. Pilit niyang nililigawan ng anak ko kahit ilang beses na akong humindi. Mr. Raul, kayo po bang nililigawan? Ba't kayo nagde-decide para sa anak nyo? Hindi naman Your Honor. Pero gusto ko lang ang best para sa anak ko. Bakit? Ayaw mo ba tong si Mr. Douglas? Yan? Para sa anak ko? Mukhang di nga nagpapalit ng damit yan eh. Ha? Nagpalit ako dati ng damit ko, no? Oo, pero naalala mo ba yung suot mo? Outfit check. Oh, bagay ko naman yun ah. Mr. Tumagay, sabi mamaya ka na sumagot. Ay, sorry. Okay, Mr. Raul. Nakalagay dito, multiple disturbances ang nakuha nyo mula kay Mr. Tumagay. Maaari mo bang sabihin kung anong gabi nagsimula ito? I believe September 8 po, Your Honor. Ano naman yung mga ginawa niya? Nung una, sigaw ng sigaw sa labas ng bahay eh. Para bang may tinatawag. Gabi na yon, Your Honor. May trabaho pa ako kinabukasan. Okay, so nasa labas siya ng bahay nyo. Gabi ng 8 araw ng Setyembre. Yes po, Your Honor. Okay, Mr. Douglas Tumagay. Sa gabi ng September 8, 2024, nasan ka? Hala, sinabi na nga niya eh. Nasa labas ng bahay nila. Bingi ka ba, ha? Okay, sorry. Akala ko kasi i-deny mo. Next time, makinig ka, ha? Nakamik na kami dito. Mr. Douglas, irespeto mo ang judge kung ayaw mong maparusahan. Okay, kalma. Anyway, sa gabing yon, ano ang ginawa mo sa labas ng bahay nila Mr. Raul? Kailan? Nung September 8, akala ko ba nakikinig ka? Oh, wag kang sumigaw. Ba't ka nagagalit? Okay. Mr. Douglas, ano ang ginagawa mo sa labas ng bahay nila Mr. Raul noong gabing yon? Ano bang ginagawa ko no? Alalahanin mo, Mr. Douglas. Alam ko na. Noong gabi kasi nga, naglalakad kami ni Jonathan sa barangay namin. Papunta kami ng 7-Eleven Lanes. Naubusan kasi kami ng pangshot eh. Sabi ko, oy Jonathan, wala na tayong alak. Kaya ayon, naghanap kami. Dapat bibili sana kami sa store nila Auntie Josie, kaso sarado na kasi sila. May outing daw sila ng mga kamag-anak niya eh. Bagong uwi lang kasi sa abroad yung kapatid niya, si Uncle Mario, yung tatay ni Iman. Kilala mo yon? Hindi. Kaya ayon, baka hingi ako ng chocolate at saka jersey. Hay, may malapit bang bilihan ng alak dito? Mr. Douglas, hindi mo naman sinagot yung tanong ko eh. Anong ginagawa mo sa labas ng bahay nila Mr. Raul nung gabing yon? Gusto ko lang po sanang kausapin si Aubrey para mag-date po kami kinabukasan. Sinungaling. Nanggugulo ka lang doon kasi lasing ka na. Ano ka ba dito? Bakit mo naisip yan? Hindi naman ako ganyang tao ah. Mr. Raul, masamang manghusga ng tao hanggat hindi pa napapatunayan. Oo nga. Hindi ako nanguhusga, Your Honor. Sadyang ganyan na talaga yung taong yan. Lasinggero yan eh. Mr. Douglas, masasabi mo ba sa sarili mo na isa kang lasinggero? Of course not. Okay. Pero umiinom ka paminsan-minsan. Sige. Sinungaling. Palagi kang uminom. Amoy na amoy kita kada pumupunta ka sa bahay. Wow ha? Sige nga. Anong karot amoy ikaw? Mabaho. Anay ko. So talagang ang lasinggero ka, Mr. Douglas? Pwede ko pong kausapin yung lawyer ko? Sige, proceed. Pre, aamin ba ako hindi? Jonathan,
Jonathan, Mr. Douglas, sagutin mo na ang tanong ko, napakasimple lang. Lasinggero ka ba o hindi? I invoke my left to self-discrimination. Mali yung pagkakasabi mo, Mr. Douglas. Basta alam mo na yon. Ay nako, Mr. Raul, sabi mo may sumunod pang gabi na pumunta at nanggulo si Mr. Douglas sa bahay niyo. Yes po, Your Honor. Okay, maaari mo bang ikwento ang nangyari? Thank you, Your Honor. Gabi yon ng September 9. Tulog na ako nun. Tapos may bigla akong narinig sa labas ng bahay. Parang meron natapakang tuta. Tuta, kala, kawawa naman. Mr. Douglas, patapusin mo si Mr. Raul. Ayun, pagtingin ko sa labas, nandun yung taong yan. May hawak na bote tapos hinaharana yung anak ko. Alam niyo kung anong oras yon? 12:00 ng madaling araw. Mr. Tumagay, ano masasabi mo sa statement ni Mr. Raul? Anong nangyari sa tuta? Ano pinagsasabi mo? Sabi nyo may narinig kayong tuta. Bakit hindi nyo tinulungan? Mr. Douglas. Your Honor, as a pet lover, hindi ko tinotolerate yung mga ganyan. I'm so offensive right now. Mr. Douglas, ikaw yung tinutukoy ni Mr. Raul na tunog tuta. Ha? Di ba kumakanta ka? Ganon ka pangit ang boses mo. Ganoon ba kasi yung busis ko? Mr. Raul, gaano kalakas ang ingay na nagagawa ni Mr. Douglas noong gabing yon? Sobrang lakas, Your Honor. Di ka talaga makakatulog nun. Ano naman mga kinakanta? That smile on your face lets me know that you need me. Hoy, ano ba? Mr. Douglas, hindi ito concert. Nay, sorry. Tinitisting ko lang naman yung busis ko. Igegi, may tuta. Masasabi mo bang tama ang nasabi ni Mr. Raul? Your uncle, kausapin ko lang po yung lawyer ko. Your Honor yon. Okay. Kausapin ko lang po yung owner ko. Pre, ano? Aamin na ba ako? Gegi, wag. Baka malaman supplier ko. Uncle, I invoke my rights to self-penetration. Mali na naman pagkakasabi mo, Mr. Douglas. Hindi pwedeng ganyan. Po, sige na, next question. Wala talaga tong pag-asa. Okay, Mr. Raul. Pakisabi yung sumunod na araw na nanggulo itong si Mr. Tumagay. Thank you, Your Honor. Umaga naman ito nangyari, Your Honor. Sa labas ng pintuan. Papasok na dapat ako sa trabaho. Pero nung paglabas ko, nakahiga itong taong to sa sahig. Lasing at natutulog. Impection, Your Honor. Hindi po totoo yan. Objection yon, Mr. Douglas. At please, patapusin natin si Mr. Raul. Ayun nga, Your Honor. Parang hindi na natatakot to sa mga ginagawa niya eh. Akala niya ata libre lang siya pumasok sa bakuran ko ng basta-basta lang. Paano pag may ginawa siyang masama? Hindi naman ganong klaseng tao si Douglas eh. Oo nga kasi. Kahit na. Mr. Raul, Mr. Douglas, Miss Aubrey, tsaka lang kayong magsasalita pag kayo na ang tinatanong ko. Sorry po, Your Honor. Okay, sorry po, Your Honor. Opo, sorry, uncle. Kanina ka pa pamali-mali ha. Your Honor ang itawag mo sa akin. Bakit naman? May awards ka ba dati? Meron. Valedictorian nga ako eh. Ikaw ba? Meron? Meron. O sige, anong honor? Nora Honor. Pwede ba ipakulong na lang to? Yes po, Your Honor. Go. Ay, so sinasabi niyong pumasok sa bakuran niyo itong si Mr. Douglas at natulog pa mismo sa tapat ng pintuan niyo. Yes po, Your Honor. May picture pa nga akong dala dito eh. Mr. Douglas, ano masasabi mo sa statement ni Mr. Raul? Hindi po ako yan. Sinungaling. Sa sobrang kalasingan mo, nakaihi ka pa sa shorts mo habang tulog. Hindi no. Hindi ako tulog noon. Your Honor, hindi po ako natulog sa labas ng pintuan nila. Nagising lang ako doon. Ha? Paano nangyari yon? Di ko alam. Ang naalala ko lang, nagsisat kami ni Jonathan, tapos nakailang buti na ako. Wala na. Anong wala na? Wala na. Nagising nga lang ako sa labas ng bahay nila. Ganyan talaga yan, Your Honor. Nawawalan siya ng kontrol sa katawan niya. Talagang sinasapian yan pag lasing. Totoo ba ang mga sinabi ni Mr. Raul, Mr. Douglas? I invoke my rights to self-examination. Mali na naman. Generation? Mali. Investigation? Mali. Incrimination yon. Okay. Pass. So, nangyari lahat ng mga ito noong September 8, 9 at saka 10. Diretso. Nako, mukhang nawawala ka sa sarili, Mr. Douglas. Di nyo kayang ikontrol ang sarili nyo pag laseng. Dapat ka talagang makulong. Wag naman po. Yan ang nararapat sa'yo. Malakas ang mga ebidensya laban sa'yo, Mr. Douglas. May gusto ko pa bang sabihin? Opo. Pasensya na po. Nagagawa ko lang naman po yun dahil gusto ko lang pong mapasaya si Aubrey. Sobrang gustong gusto ko kasi siya eh. Maganda siya. Sexy pa. Malaki yung Hoy! Anak ko yan ha? Malaki yung pwede niyang may tulong sa buhay ko. Kayo talaga dito, wag nga kayong judgment ha? Okay, sorry. Anong masasabi mo doon, Miss Aubrey?
Para sa akin, Your Honor, okay lang naman po manligaw sa akin si Douglas at pumunta sa bahay. Mabait po siyang tao at wala naman po siyang pinakitang masama sa akin. Pinamoy lang, meron, pero mabait po yan. Okay, di mo naman kailangan sabihin yung amoy, pero okay, thank you. Pa, please wag na ituloy yung pagdedemanda kay Douglas. I can take care of myself naman po eh. Saka masaya naman po siya kasama. Sigurado ka? Opo. O, paano yan, Mr. Raul? Mukhang nagkakasundo ang anak nyo at ang akusado. Sige. Siguro ipapahinto ko na lang ito, Your Honor. Gusto ko lang humingi ng pasensya. Sobrang mahal ko lang talaga ang anak ko kaya masyado akong naging mahigpit sa kanya. Ayoko siyang masaktan at ayoko siyang mapariwara. Pero hindi ko na mamalayan. Kinukulong ko na pala siya. Pati sarili niyang desisyon. Kinokontrol ko na. Pasensya na anak. Pasensya na Douglas. Okay lang yun, Papa. Huwag mo ko tawagin Papa. Okay, sorry, Mama.